Salamat Alex sa pagpapakilala. Isang karangalan na makasama sa entablado ang dalawang mahal kong kaibigan na parehong nakipaglaban sa Afghanistan at Lebanon at Iraq at sa iba pang mga operasyon sa likod ng linya ng kaaway. At nakipaglaban din sa harap ng telebisyon at nagbigay ng kahangahangang serbisyo sa mga Hudyo at sa Estado ng Israel na kakaiba sa marami. Sa palagay ko, kayong dalawa ay karapat-dapat sa malakas na palakpakan. Nung nakaraang linggo, sinakop ng mga puwersa ng Golan ang Beaufort Castle. Pagkatapos mong tingnan ang napakagandang kastilyo, ipinakita ngayon ng embahador ng Israel sa US na sa ilalim ng lupa, nasakop nila ang buong palapag ng taguan ng Hezbollah na ginawa hindi lang para sa isang Oktubre 7, kundi para makalika pa ng marami pang Oktubre 7. Puno ito ng armas, misil, plano sa labanan at mapa ng bawat komunidad ng Israel. Karamihan ay nagsabi, 240 milya ang layo? Hindi. 24 na milya, hindi. Gaano kalayo, Jonathan? Mga 8 kilometro. Sige, gawing milya yan, tapos i-multiply sa 6. 4.5 na 6. 4,250 milya ang layo. Ganon kalayo. Kahit may banta at tinatarget ng Hezbollah ang tropang Israeli, umalis lang si Israel Gantz, pinuno ng Benjamin Council, para ilibing ang isang tropang Israeli na namatay sa kanyang komunidad kahapon. Sumunod ang Israel sa tigil-putukan ng ilang beses nitong linggo ayon sa hiling ng Estados Unidos. Ngunit nilabag pa rin ng Hezbollah ang tigil-putukan. Sa kabila ng lahat, tinawag ng ilan sa ating malalapit na kaibigan at kaalyado na irresponsable ang Israel at inilalarawan itong agresor. Ang una kong tanong sa inyong dalawa ay isang tanong na madalas kong matanggap. Posible ba para sa atin na manalo at hindi masisi dahil sa pagkapanalo? Magsimula tayo sa iyo, Colonel Kemp. Bago ko sagutin ang tanong niyan, gusto ko munang samantalahin ang pagkakataon na magbigay-pugay sa mga kahangahangang kalalakihan at kababayhan ng IDF. Nakita ko silang lumalaban at alam ko kung gaano sila kahanga-hanga. Masasabi ko na ang IDF ang pinakakahangahangang hukbo sa buong mundo na yun. At bilang sagot sa tanong, maari ka bang manalo ng hindi nasisisi? Ang sagot ay hindi. Ipaliwanag mo pa, hindi ka basta makakalusot, Colonel Kemp. Galing ka sa Inglaterra. Akala ko kailangan natin maging maikli lang. Hindi naman ganun kaikli. Ano man, ang totoo niyan, ang Israel ay isang hindi lehitimong bansa. Hindi ito dapat umiral. Mayroon itong mga illegal na paninirahan, illegal na okupasyon at rehimen ng apartheid. Isinasagawa nito ang genocide. Ginugutom nito ang mga kaaway nito sa larangan ng digmaan. At dahil dito, anuman ang mangyari sa Israel, kung may umatake man sa Israel, nararapat lang yon sa kanila. Ano mang gawin ng Israel para ipagtanggol ang sarili nito? Sila pa rin ang sinisisi. Kaya hindi ito tungkol sa mga katotohanan. Ito ay usapin ng pananaw ng mga tao sa buong mundo na, kung titignan mo, bibigyan lang kita ng 2 halimbawa ng dobleng pamantayan na ginagamit. Mga kamakailang halimbawa. Ang una ay, Israel, pinatay ng IDF ang ex-libong civilian sa Gaza. Siyempre, sa anumang digmaan, may mga sibilyang namamatay. Malungkot, pero nangyayari ito. At sila ay kinondena sa buong mundo dahil dito. Noong Pebrero sa Iran, tinatayang 40,000 Iranians ang pinatay ng kapwa nila Iranians. Ano ang tugon? Wala. Walang martsa, protesta, karahasan kahit saan sa mundo. At ang pangalawang halimbawa, isa sa mga ministro ng inyong gobyerno ay nagtangkang pahiyain ang mga taong sumama sa isang flotilla, isang lehitimong flotilla ng tulong na umaasang makarating sa Gaza. Kinundena ito sa buong mundo bilang kasuklam-suklam at krimen sa digmaan.
Pero ang parehong mga tao, nang makabalik sila sa kanilang mga bansa, sa Espanya at sa Australia at marahil sa iba pang lugar, sila ay pinagbuhatan at binugbog ng sarili nilang mga pulis. Nasaan ang pagkondena roon? Hindi yon krimen sa digmaan at binaliwala lang. Kaya anumang gawin ng Israel, laging mali. At lubos na magkaibang pamantayan ang ginagamit sa lahat ng iba pang bansa sa mundo. Jonathan, Kaya medyo lalayo ako ng kaunti mula sa pangkalahatang agos dito sa silid. At sasabihin ko na malamang hindi natin kaya at hindi tayo papayagang talunin ng ating mga kaaway sa isang tiyakang digmaan. Tulad ng noong 1,000 167 huling pagkakataon na natatandaan kong tiyak nating natalo ang isang kaaway. Simula noon, puro laban na lang at tabla ang pinakamataas na naabot natin. At ang ilan doon ay gawa rin natin. Ang iba naman ay dulot ng mga panlabas na impluensya at limitasyon, kabilang na ang kalagayan natin na yon. Pero ang problema ko ay hindi ko nararamdaman na talagang nagsusumikap tayo ng sapat para makuha ang suporta at maiparating ang ating panig sa buong mundo. Upang maipabatid sa 10-10 o daan-daang milyong tao sa buong mundo na alam ang sinabi ni Colonel Kemp, ang iyong sinabi, at ang alam ng lahat dito na ang Israel ay lumalaban sa lehitimong digmaan para sa pag-iral laban sa mga puwersa ng kasamaan. Maraming tao sa mundo ang gustong suportahan ang Israel, ngunit kulang sila sa totoong impormasyon at sandata para tumulong at mapunta sa ating panig. Maging mga mambabatas, karaniwang tao o simpleng mga mamamayan lang. At sa tingin ko, dapat ang Israel at ito ay ang gobyerno, mga ministro ng ugnayong panlabas at ang IDF. Alam nating dalawa na sa nakaraang 20 araw, walang naging panayam ang IDF sa Ingles. Bakit? Dahil naghihintay sila ng gabay mula sa mga leader ng politika. Sa lahat ng oras na ito, ang larangan ng media ay pinangungunahan ng kabilang panig. At tulad sa labanan, kapag nag-iwan ka ng puwang para sa iyong kalaban, siya ang pupuno nito. Kung hindi ka lumalaban, kung wala ka roon. Nanggungguna, nagbibigay direksyon sa mga pangyayari, sa kwento at sa wika. Inaanyayahan ang mamamahayag, binibigyan ng impormasyon, ipinapakita ang nangyayari at lumalaban. Gaya ng dapat nating ginagawa sa media, hindi natin maaaring asahan na papayagan tayong manalo. At sa tingin ko, oo, sang-ayon ako sa sinabi ni Colonel Kemp. Tama, pero dapat pa natin pagbutihin. habang lumilipas ang oras, susubukan kong magtanong pa. Perception versus realidad. Ang Israel ay isolated sa mundo. US lang ang kaalyado natin at lubos tayong umaasa sa kanila. Kung wala sila, mawawala tayo. Hulaan mo kung sino ang nagsabi nito. Colonel Kemp. Donald Trump. Malapit na. Sobrang lapit, isang antas na lang ang deputy niya. Ano sa tingin mo? Perception o realidad? Sa tingin ko, ito ay talagang persepsyon, hindi realidad. At narinig natin mula sa mga naunang panelista at pati na rin kay Ambassador Huckabee. Narinig natin ng kaunti pa tungkol sa tunay na relasyon ng Israel at Estados Unidos. Pero sa kabila niyan, sa tingin ko, Israel, napaka. Amerika ay napakahalaga sa Israel, marahil ang pinaka-importanting bansa para sa Israel. Marami pang kaalyado at kaibigan ang Israel sa mundo, lalo na at patuloy itong dumarami sa gitnang silangan. Alam natin ang Abraham Accords. Sa tingin ko, malaki ang tsansa na mas umunlad ito at magdulot ng mas maraming kaibigan sa Israel. Nakita ng mga kaibigan at kaaway ng Israel sa gitnang silangan kung paano ito epektibong nilabanan ng Israel ang digmaan sa 7 larangan kahit sa kabila ng matindi at mabigat na mga pagsubok. Igagalang nila yon at makikita nila yon. Nakita nila ito at humingi ng tulong sa Israel.
May iba pang mga bansa na tumitingin din sa Israel para sa tulong at gabay. At sa tingin ko, may isang bagay na nabanggit ng isang tao kanina na mas makapangyarihan ang panulat kaysa espada ayon kay Litton. Ayon kay Douglas MacArthur, isang sikat na Amerikanong general, ang nagsabi na ang panulat ay mas makapangyarihan kaysa sa espada ay hindi pa nakaranas ng otomatikong putok, na sa tingin ko ay totoo rin. At naniniwala ako na ang mga aksyon ng Israel kaysa doon sa tinatawag na laban sa narrative na binanggit ni Jonathan at iba pa at ang PR at iba pa ay napakahalaga talaga. Sa palagay ko, mas mahalaga pa rin ang kilos ng Israel. Magpapalakas ang Israel ng suporta mula sa mga bansa sa gitnang silangan. Magpapalakas din ito ng suporta mula sa mga bansa sa kanluran, kabilang na ang Europa. Ang Europa ay nasa napakapanganib na sitwasyon. Ang Europa ay haharapin sa mga darating na taon ang malawakang karahasan sa buong kanlurang Europa, kabilang ang United Kingdom. At malamang ay aabot pa ito sa antas ng digmaang sibil. At titingin ang mga bansang ito sa Israel para sa suporta. Ginagawa na nila ito ngayon. Ang banta ng mga Russian drone at Russian ballistic missile sa Europe, wala silang sagot dito. Wala talaga silang sagot dito. Mayroon ang Ukraine, pero umaasa sila sa Israel para sa sagot. Nabanggit na ito kanina, uulitin ko lang na yon. Nagsasalita ako bilang isang goy, isang simpleng goy lang. Ang mga Hudyo ay nilikha upang maging ilaw sa mga bansa. At sila nga, ang Israel ay nagiging ilaw na iyon sa pagtatanggol ng sarili nilang bansa. At sa tingin ko, lalo na hindi lang sa teknolohiya ng militar, kundi sa paraan kung paano ipinakita ng mga kahangahangang lalaki at babae ng IDF sa mundo kung paano lumaban. Maraming bansa sa kanlurang Europa na haharap sa karahasang ito ay titingin sa Israel para makita paano lumaban. Para sa akin, mas mahalaga ang aksyon kaysa sa naratibo. Jonathan, ibigay mo na ang sagot mo sa natitirang oras. Nag-aalangan ako sa mga politikong Israeli na nangangampanya, sinasabing magiging independyente tayo sa US. Iniisip kong pabaya ang ganitong pahayag dahil hindi ako naniniwalang kaya ng Israel ipagtanggol ang sarili gamit lang ang mga sistemang gawa sa Israel. Hindi tayo gumagawa ng F-35, hindi tayo gumagawa ng alinman sa mga F. At sa loob ng maraming taon, tayo ay nalimitahan na magkaroon ng isang ganap na independyenteng industriya ng militar. Kung magiging tapat tayo, hindi pa talaga sapat ang ekonomiya ng Israel at ang kakayahan nating gumawa ng mabibigat na kagamitang kailangan sa usaping militar. Posibleng mangyari iyon sa hinaharap, pero kung ngayon natin ito tatalakayin na parang maabot na bago ang susunod na MOU sa US, hindi yon realistiko. Kaya babaliktarin ko yon at sasabihin, tiyak, tayo ay isang malayang bansa. Ipinapakita natin ang ating kakayahan sa larangan ng labanan. At dahil sa kasipagan ng ating mga tao na masipag, nagtatrabaho ng mahabang oras, lumilika ng napakalakas na ekonomiya na meron tayo, nagsisilbi rin bilang mga reservist at nagagawa ang lahat ng ito, palakihin ang ating GDP, exports at marami pang iba. Iyan ang dapat malinaw na sagot kung tayo ba ay malaya o hindi. Pero wag nating guluhin ang ating sarili at wag nating gawin ang madali at batang paraan ng pagsasabi na, sige, kung ayaw ninyong maging kaibigan namin, edi ayaw din naming maging kaibigan kayo. Hindi ganoon ang lagay ng Israel. Sa tingin ko, magiging pabaya iyon at mas makabubuti para sa atin. Sa palagay ko, mas makakatulong sa US-Israel alyansa kung itutok natin ang malaking kabutihang ginagawa ng Israel para sa US sa pakikipaglaban at pagiging pinakamahusay na tagapagtaguyod ng American weapon systems. Nakikipaglaban kami gamit ang sandatang Amerikano at napapabagsak namin ang lahat ng kaaway ng US. Kung ako'y Amerikanong gumagawa ng armas, hindi ko na kailangang magpursigi para patunayan ang husay ng F-35 sa pagwasak ng Russian air defense. Sabihin ko lang, tingnan ninyo ang Iran.
Kung ako'y Russian na nagbebenta ng 300 o 400, malaking problema ito para sa akin. Sa palagay ko, dapat pa tayong magsikap hindi para mainsulto, kundi para tumayo, maging matatag, kilalanin ang halaga natin, at tingnan ang ating tagumpay bilang bayan at bansa. At pagkatapos kunin ang nararapat nating pwesto sa hapag gaya ng nabanggit kanina. Bilang katuwang, hindi bilang mas mababa sa ganong pananaw, kundi talagang inaangkin ang antas ng pagiging tunay na kapartner dahil pinaghirapan natin ito. Pero hindi naghahanap ng dahilan para maging mapanakit o madaling masaktan sa biglaang komento ng sinumang politiko dito o sa kabila ng Atlantic Ocean. Maraming salamat sa inyong dalawa.